Okay, ito na po. Hindi, babati po nga ako sa inyo nga po. Napakarami na pala dito, no? At ako po ay natutuwa po kami para sa inyo po, no? So, tagal na po pinangarap pastor dito to. Malis ako si Pastor A. Sambo of Discerning Word Baptist Church. But pakinote, Discerning Word Baptist Church, pwede nyo i-search. So, subscribe and like. So, nakakatuwa po na lalo yung choir. Grabe po yung choir. Amen? Dati, mas magaling kami dyan. Hindi, joke lang po. Grabe na, ibang level na po sila. At yung paglilingkod nila. So, yun, nakakatuwa po. Marami rin tayo dito. We take time. Tayo pumunta dito. At ma-bless ang bawat isa. So, umpisa na po. Pwede po buksan natin sa Hebrews na lang po, no? 12, the same sa lip-ups ko lang po. Tayo po tayo, mabilis lang po. Hebrews 12. Start ko na po yung time. Paibasa lang po yung verse 1 and 2. Ready? Andiyan na po ba kayo? Ready? Go. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mabilis po, Lord, ang salamat sa Panginoon, sa aming salita. Bawat isa, Panginoon, nagtipon dito, Lord, ang salamat sa Mother Church, sige-celebrate, nawa sila po yung pagpatuloy, maglingkod sa inyo, Panginoon, at magtapat, at manantin nga po, Lord, tapusin ang race, Panginoon, at may pumapala, mayang gabi, sa mga ipang pagpapala, Panginoon, nagdarating sa inyong salita. Ang lahat, in Jesus' name we pray. Amen. Okay po, sige. Okay lang po, reset ko. Sorry. Okay, naghumingi po ako, mauna po ako, no? Kasi po, yung ating invitation ngayon ay parang introduction po sa ating team. So mamaya, i-preach nila yan. Alam na natin yan, tapusin ang, huwag tayong parang intro voice. Alam niyo po ba intro voice? Ang panahon namin, ang panahon na sa Brother James. Na intro voice. Yun yung po yung banda na pangalan nila, Intro Voice. Ang pangit po para tayong introduction. Amen? So, huwag tayong Intro Voice. Pero nabanggitin ko rin po, no, masasabi, magaling sa basketball, si Brother James. Pinapanood lang po ako nagbabasketball, tuwang-tuwa po siya, nakaagaw siya ng bola sa wakas. Tapos, umikot-ikot pa siya. Pagpasok nga, pasok! Amen? Kasi yung coach niya, gano'n, pati bakit? Ano? Problema. Problema, sa kabila pala yung sinut. Pero shoot. Anong point ko po natin? Minsan, title po natin ngayon, actually, ang subtitle, The Run. Run the race and finish it. Yung po ang binigay sa akin ni Pastor. Pero mag-focus po tayo, title po natin ngayon is, Are you even in the race? Sa Tagalog po, nasa race ka ba? Gising ka ba? Nasa pupunan ka ba namin? Nasa race ka ba o nangangarap ka ba? Nangangarap ka lang. Yun nga po, nabanggit yung mga basketball. Minsan, tuwan-tuwa, yes! Champion kami! Kami, maunod ka lang eh. Minsan, ganun din po sa church. Amen? Yung iba, taga-pakinig. Maganda rin naman. At least may nag-amen. Kasi hindi po pwede tayo, andun din tayo sa race. Amen? Kaya are you even in the race? I hope and pray, maging pagpapala to. Kung wala pa tayo sa race, sumama tayo para magka-qualify tayo sa Olympics. I'm sure na balitaan si Yulo at saka si Heidi, napakayaman na po ngayon. So siguro iba, nagkaroon din ng pangarap ng ganun. Dapat pala, nagbuhat na lang ako. Bakit pa ako nag-programmer? Bihira hanggang ngayon, wala pa ako. Diba? So anyway, are you even in the race? Yan po ang objective natin. Of course, tayo maglingkod sa Diyos ng may buong katapatan at matagal, hindi yung 1 taon, mag-7 years na po pala kami doon, pag-pray nyo kami, amen? Okay. Ano mang gusto? So actually, yung race po natin, mga Kristiyano, pwede natin kumpara sa, sabi nga nila, hindi to race lang na 100-meter dash, amen? Ito ay parang marathon, pero actually, mas maganda pa po yung, alam nyo po yung triathlon na tinatawag. O bisa tindihin nyo po yung, kasi alam nyo yung triathlon po, magre-racing kayo, pero hindi lang takbo. Una, langoy. Pagkatapos langoy, napakahaba. Hindi ko kinabisado yung number, no? Pero magbabay ka pa ng kilometro, parang 100+ kilometers. Pagkatapos ng bababa ka, sabi, takbo.
Parang ganyan po tayo eh. Ang hirap, minsan kaya yung iba nauhuli, hindi alam kung nasa race ba ako. Okay, sunod ko po yung analysis sa mga kulto. Alam niyo mga kulto, yung sa newsfeed ko, labas ng labas yung iglesia ni Manalo, iglesia ni Soriano. Hindi nga sila ligtas. Pero ganadong-ganado po iba, nagbibigay, pagandahan ng building. Nasa race ba sila? Hindi nga ligtas eh. So ingatan po natin na baka tayo ay medyo parang ganun din. Bilang baptisana po hindi. Kaya banggitin ko po yung 4 na nilista ko lang. Nasa ito po yung spiritual race. Na sana andun tayo, huwag tayong mali yung pagandahan ng awit. Maganda rin po yan eh. Kaninang ganda yung choir. Pero huwag natin kakalimutan, baka yung pinaka-importanting race, wala ka doon. Patay tayo dyan. Tunahin ko na po. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Bakit siya napunta sa lupa? Sabi po dyan sa Luke 19:10, alam nyo na, kahit di nyo sabi na doon, for the Son of Man came, to seek and to save that which was lost. Kaligtasan po. Sinabi sa John 3:17, anong sabi doon? Pagkatapos ng John 3:16, for God so loved, pakipag-quote nga po yung John 3:16, for God, sabi po sa 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Kaligtasan po ang unang takbuhin natin na dapat nandun tayo, huwag tayong mawawala doon. Amen? Yan ang sabi nga ni Pastor, yan ang puso ng mission. Ba't ka magmi-mission? Hindi ka na mag-soul winning. Papapogi mo, wala akong makitang ibang trabaho. Pastor na lang ako, pambihira naman. Amen? So, soul save, number 1, soul winning, ang mission. Huwag tayo mawa kasi yung tatlong kasunod po nito may kinalaman pati sa soul winning. Nakikinig pa po ba? Humihina yung amen. Sana po. Hindi ko alam, ako ay nahihaing tao kung kilala ko ng mga taga rito. Pero mahirap pala mag-preach. Kailangan dali mo lahat sa kailangan maintindihan at gawin nila. Paano yun? Mahihaing ka dahil mahirap. Pwede, practice yan, amen? Yung pangalawa po ay pinagsama-sama ko na, baptize, disciple, teach, and then send missionaries again. Kaligtasan pa rin yun. Pero yun po yung matagal na proseso. Dito po ay natrain ako dito ng 7.5 years. 17. Tagal nun, ilang taong ka na Pastor, wag na. Basta yun, tagal. Kasi nga, kailangan nyo, pag sinugo ka, hindi ka pagkapapahiya doon, ba? Diba? Sinend ka doon, anong ginawa ko? Pastor, bumalik, luhaan. Ano nangyari ba? Huwag mo nang tanungin. Ang pangit. Nagpayaman kami, pero wala naligtas. Para lang kayo doon social club. Nakikinig pa po ba? Sana hindi ka pa yung magalit sa akin sa mga hindi nakakilala. Wala akong pinagkaiban, just another preacher. Na kailangan kong i-preach ang salita ng Diyos. So number 3, ito baka wala rin yung iba dito. Anyway, sa mga takbuhin natin bukod sa soul winning, baptize, teach, and disciple, yung doktrina. Paano mag-uunahan sa doktrina, Pastor? Minsan po, nauunahan na tayo ng iba, kaso mali. Again, sa newsfeed ko po, iglesia ni Manalo, ang gagaling mag-preach. Sabay sa inungalip, papasok nila yung sarili nila. Totoo naman, iglesia ni Cristo, ayan talaga, dyan mga maliligtas. Sali, wala naman si Manalo dun Pero yun ang pinipreach nila at ang dami nilang audience. Pati iglesia ni Soriano. Anong gagawin natin? Naiyak na lang tayo. Hindi, pwede rin natin aralin yung salita ng Diyos, saka natin barahin. Mag-accurate ang salita ng Diyos sa'yo. Alam na, alam mo. Barado po yan, maniwala kayo. Kahit si Pastor dito noon, hindi silang sinasabi sa amin yan dati. Kahit anong kulto pa yan, ang popogi niya, yayaman yan, bagsak yan sa kaligtasan. Tandaan niyo po yan, kaya mga soul winner, pagpatuloy niya, lalo niyong galingan pa. Huwag niyong tihilan. Hindi mananakaw sa inyo yan. So, dapat ang doctrine po accurate, hindi yung may supply. 90% tama, 10%, 5% hindi sigurado, 5% mali. Ano yun? So, paunahan niya kasi dapat aralin, aral. Ngayon, basta nag-aaral pa ako ng secular, sabay mo. Hindi ko po lilitoy na salita ng Diyos, lalo kang tatalino, sinasabi ko sa inyo. Kaya sinabi ko, mag-soul winning lang kayo, ang dami mong makasalo.
mga prinsipyo sa buhay, makalangit na prinsipyo. Hindi ka talo dyan, amen? Pagod na agad ako. Anyway, last po is, ano pa yung race na dapat nandun tayo? Kasama rin po to, dapat tayong mabilis mag-mature. Amen? Hindi ko nabanggit yung mga, yung sa send po, baptize, alam niyo na Matthew 28:18 to 20. Masyado nyo sana yun. And then sa doctrine, ito yung madami, no? So, tingnan ko lang iba. Doon lang tayo 2 Timothy, dahil nakita ko si Timothy, taba na. 2 Timothy. Puro doctrine. Ito ko nasa Thessalonians, 2 Timothy po. Pwede niyo pong puntahan, napakarami po niyan. Doon tayo sa 3:16. Very famous. Sabi po dyan, all scriptures given by inspiration of God is profitable for doctrine. Kung puro ka Bible ng Bible, puro good, ano lang naman, good, feel good, ano yung feel good? Mag-share ka ng, mahal ako ng Diyos. Ay, totoo naman. Kaso, hanggang doon ka na lang. Doktrina po. Iniisa-isa po yung mga salita para pag pumasok yung kasinungalingan, ang dalim ba rin? Hoy, anong Ephesians 2:8 naging regalo daw yung faith? Ano yung regalo ng Diyos sa Ephesians 2:8? Kaligtasan. For are ye saved by grace through faith? And it not of yourself, it is the gift of God. Pinasok ng Calvinism ngayon, patay, hindi mo alam. Patay ka na. Kaya po dapat sa doktrina, unahan po yan. Hindi naman unahang friendly competition, pero dapat hindi yung tinatamad ka na parang walang urgency. Amen? So, ganun sa maturity. Okay, sinasabi sa mga mag-aasawa, no? Ang dami ko nabalita mag-aasawa na dito. Iba dito, tinutulak na namin para mag-asawa. Ligawan mo na yan. Hinihintay mo, 26 ka na. Makahanap pa na iba yan, may unahan ka pa. Ano sinasabi sa mga kabataan bago mag-asawa? That mature ka mentally, emotionally, physically, spiritually, and financially. Pwede ba yun sa maturity din sa Kristiyano? Yun din yun eh. Alam mo yung ibang Kristiyano, nauunahan ka ng maturity ng ibang mga baptista, mga pikunin. Ang daling mapikon. Pinag-usapan, doktrina, bakit may pikon? Snowflake ka ba? Alam yung snowflake? Parang natutunaw. Hindi tayo dapat yung pag-usapan, yung dapat pag-usapan, amen? Mentally. Hindi ko nalilito pag may, ang sabi daw niya, hindi daw Jesus ang pangalan, Yahuwah daw kasi. Nalito ka na and linguist ka ba? Balik mo sa kanya, linguist ka ba? Talo mo ba yung mga King James translator? Hindi po. Nakakuha niyo po yung, yung race ng emotion din. Yun nga, huwag kang pikunin. Ano ba? Huwag kang iyakin naman. Doon minsan naiiyak ko, alam ko iba, naalala yung siguro, umiyak ako dito eh. Hindi ko na kasi katatapos na ng problema sa church. Hindi ko papakita, dito yung mga member eh. Physical! Amen? Dapat tayo ay malusog din, paano mag-soul winning? Minsan nag-soul winning kami, kailangan umakit muna. Patay na. And then spiritually lalo na, and then financially, kailangan po yan, maniwala kayo. At salamat nga po dito, nabalitaan ko, ano siya siya dito. Kaya nabalitaan ko, nabanggit ko kay Bad, may blessing daw kami, sana totoo yun. Kasi nakita ko si Pastor dito, ganyan talagang puso niya, amen? Grabe. Ako po, hindi tayo inobliga Mother Church. Kanya-kanya na tayo, amen? Pero meron pang iabot. Salamat sa Panginoon. So yun po yung mga race. Bago tayo sa main point, dapat 3 bagay po para nandun tayo sa race. 3 lang po to. Una, para alliterated po, no? Number 1, you're formidable. Sabi po sa Psalms 19:5. Ano sabi po doon? Kinumpara po yung araw at kinukumpara na sa atin yung pagiging, sino daw yung pumupunta, sumasali at nananalo at umaasang manalo sa isang race. Mga strongman po. Kaya number 1, formidable. Dapat matindi-tindi ka. Sabi niya, which is as gloom coming out of this chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. Gusto mong mangirayap, lampayatot ka naman. Mamatay ka pa. Nakita na ngayon tumatakbo. Kaya sumusuka na kasi hindi yan naganda. And then ano pa? Number 2, you must be fast. Medyo obvious yun, no? Sabi po sa Ecclesiastes 9:11, sabi po dyan, ano sabi po? Ang bagal ko, nakaano na ako. No? Ready, go. Not to the swift, nor the battle to the strong,
neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happened to them all. So again, kailangan ko ng context dito. Obviously, ang madalas manalo ay mabilis. Pero sinasabi lang dito, hindi lagi. Okay po? Pero still, pwede natin kunin. Kung mabagal ka, magpapabilisan ka ba? Unless ikaw yung turtle and bilis ng oras po. Natuloy ko na yan, dapat malakas ka, mabilis ka, and then, 1 Corinthians 9. Pwede bang bumili ng oras? Sabi po dyan, 1 Corinthians 9, 26 and 27, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I. Not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it to subjection, lest by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. So, number 3 po ay focus. Dapat, sa introduction pa rin po ito. Dapat nakafocus ka. Formidable, fast, focus. Sabi dito, nakatingin ka sa prize. Alam niyo sa atin, kaya, ngayon, hindi naman pwede ka rin nabili ako ng regalo yung para naman, ma-encourage ba? Pero dapat di ka umaasa doon. Maniwala ka, pag nasa race ka, interesado ka na mismo sa magbibigay sa'yo ng reward. Sino yun? Pinaka-reward. Ang Panginoon. Mamaya, makita na sa Revelation 22. Kasi pag hindi ka natingin sa reward, plastic, naglilingkod lang ako para dahil mahal ko Panginoon, okay naman sana yung kaso. Alam mo, iba yung, diba nakakita ka ng tatay na napakasipag? Sa amin po, merong ganun. Pag hindi ako nagtrabaho, pinalusob po siya sa imburnal. Sinong lulusob dito sa imburnal? Linisin mo nga imburnal. Eh kaso ang bayad sa kanya, malaki. Sige na, okay lang. Ganun po, nakafocus ka. Kailangan mo yan eh. Anong reward natin mga Kristiyano? Hindi langit ha, regalo yun. Ang reward is something else na hindi na binanggit. Masabi daw maganda. Amen? Mga tisod tayo dyan ha. So ngayon, punta na tayo sa ating main point dahil meron na 2 minutes na lang. Ano yung characteristics ng race ng Panginoon na sinet niya sa atin? Kasi nga, baka nasa ibang court tayo. Baka nasa ibang race tayo. Mali. Meron lang tayo 4 dito. Balik tayo sa ating text, sa Hebrews 12:1. Sorry, Hebrews 12:1. Tama. Sabi po dyan, wherefore saying, let us lay aside every weight. Sorry, number 2 na yun. Compass about with so great a cloud of witnesses. Ano yung race na sinet sa atin ng Panginoon? Una, this is the race that many true and faithful servants have run, confirm, and test to. Yan ang maganda po dyan. Pag may bagong religion yan, excited ka ba? Kesyo yung Diyos daw ay babae. Sino mga excited doon? Uy, bago yan na. May mga ganun po, ayoko naman ng lalaki, babae naman. Hindi, ito pong pinapreach natin na pananampalataya, matagal na, at ginawa na, pinaglingkuran na, nagtapat na yung maraming, ibig sabihin yung cloud of witnesses, marami na yan. Titingnan mo lang yung ginawa nila, madederive mo na yung paglilingkod nila at yung sarili mong paglilingkod sana. Hindi mo kailangan manghula, mag-invento ako ng paglilingkod, ano kayo maganda? Wag ng preaching, ano na lang. Yung ibang prayer po ngayon, alam mo yung ginagawa sa prayer nila, wala ng prayer. Nagpapatugtog na lang, baka sa opisina nyo, ganyan, dami, ganun eh, papatugtog. Anong prayer ba yun? So maganda dito, yung race na pinapatakbo sa atin, ay again, marami nagtapat dyan. Susunod na lang tayo. Hindi tayo maliligaw. Number 2, sabi dyan ay, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us. Let us run with patience. Doon naman tayo sa, yung kasalanan daw. Alam nyo kasalanan, nakakabigat po yan. Pwede naman. Siguro, iba nag-iisip ako dati, nag-iisip ko, pag mga pastor, gano'n kaya kabanal ito nag-preach? Isipin nyo rin yun, nalaya kayong gawin yun, pero then again, baka hindi yung tama tinatanong. Pero alam, nagkakasala lahat. Pero, anong pagkakaiba ng mas banal at medyo banal at talagang banal at sobrang karnal? Anong pinagkaiba nun? O syempre, makakabigat. Imagine mo, makikinig ka ng preaching, ikaw tinatamaan, o ikaw yung mag-preach, ikaw tinatamaan. Paano ka makakaano nun? So, para makatakbo ngayon tayo, ang race na sinet ng Panginoon is a holy race. Amen? Banal na pagtakbo, kaya dapat walang dayaan. Utang na loob. Amen? Yung mga church nakikita natin, dayaan eh. Pabunggaan, palakiya, padami ng artistang member, payamanan. Hindi ganoon ang race natin. Yan ay holy race. Pangatlo po, sa verse 1 pa rin, sabi dyan, let us run with patience the race that is set before us. Ang race na sinet sa atin ng Panginoon, this is a race that requires patience. Sinong walang pasensya dito, kitang-kita ko na po. Hindi ko na ito tuturo. Hindi kayo masisi kasi siguro hindi nyo ako kilala, hindi kayo ang bilis mo magsalita. Zone out na yung iba eh. Sorry naman, kaya nga ni-record ko kung sakali. Hanapin nyo na lang, Discerning Word Baptist Church.
Okay, focus. Naka-focus ba tayo? Ay, sorry. Nasa na ba? This race requires patience. Pag ikaw, inooperang ka na. Sino si Brother Junel, no? Lalo mga bagong pastor. Sabi po, may kwento dati si Pastor Alvin, eh. Inoopera na siya. Ganito ang sweldo ng pastor. Eh, buti na si Pastor Lito, nag-warning na doon. Ano yan? Rentahan ka ba? Ba't pera at pinag-uusapan? Umpisa pa lang. Malalaman mo yun yung race na sinat ng Panginoon kasi it requires patience. Sinasabi yan, hindi ko na nga nilagay lahat dito. Pero ma-recognize mo yan kasi kailangan mo mismo maging patient. Kasi ang tao po, hindi yung basta nag-preach ka lang na maganda, nag-arrange ka lang, uy, lumapit na, nagtagal na, nag-tights na, hindi ganun. Kailangan po ng patience. Amen? Konti na amen. Last na po. Amen? Kita nyo na. Patience. Ay, sorry po, lumagpas. Babayaran dito. Number 4, this is, verse 2 na po tayo, yan na. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the napakaganda kasi ito po, ang race, parang kanina, marami tayong witnesses, pero ito yung tinakbo mismo ni Jesus. Hindi ka kailangan mangula kung ligtas ka, sa Kanya ka nagtiwala, hindi mahirap i-recognize. Pag alam natin kung na Iglesia ni Manalo, Kristo, tao lang, alam na natin, mali. Binaba ng Panginoon. Amen? Ganun karamihan ng mga kulto, binababa si Jesus. Bakit? Siya yung tagapagligtas eh. Pag naibaba mo siya, pag naloko yung mga tao sa nature, ang Panginoong Hesus, konti po ang maliligtas. Kaya dapat, siya yung focus natin, sa Kanya tayo nakatingin. At the same time, ayun po yung race na tatakbuhin natin. Amen? At mamaya, ipipis po ng ating mga kapastoran, paano naman magtagal doon sa race na yun? Pero at least alam natin, yung pala yung race. Huwag tayong baka utak natin, payamanan niya, papumahan niya, paano yan eh. Pinakamagaling ako kasi ang pinakamayaman dito, patay ka na. Amen? So yun lang po. Tayo po yung magmanalangin saglit. Salamat po Panginoon sa inyong salita Panginoon. Nawa ang pag-diadem, even mga diadem family, kami po ito makbo at tapusin namin itong race na to. Una sa lahat, andun kami sa race na tama, yung pinapatakbo sa amin, ma-recognize namin yan. At doon kami tumakbo at magtagal, hanggang mamatay kami Panginoon, magta-success kami dyan. Dahil kayo po ang unang tumakbo at hinihintay nyo na kami sa finish line. Kayo malalati, in Jesus' name we pray. Amen.